Biglang nanginig si Arita. Bigla siyang inantok. At dali-dali siyang kumuha sa bahay niya ng isang malaking saksakan. Ano po ang isang appliance sa bahay na bihira ninyo ipa-repair? Bihira nyo ipa-repair, aircon. Ito po ay isang alamat ng aircon. Pero bago po iyon... Yes, bababa si Cara ngayon sa audience natin kasi meron kaming mga tanong para sa inyo. How would you describe Your lola. Your lola. Your lola. Your lola. Patay. Wait lang, natawa ako sa patay. Pwede naman. Totoo Pwede naman naman. yun. Sige, patay. Oo. Ano po ang isang ingredient sa niluluto nyong sabaw? Cajun tsaka Knorr. Itong mga salitang binigay nyo sa amin ay gagamitin namin sa pagkwento sa inyo ng alamat ng aircon. And Ding Dong will be the conductor for this story. Palakpakan po natin ang storytellers natin. At first warm-up. Ang alamat ng aircon. Isang araw, sa baryo ng Marikina, may naglalakad na isang bata. Doon, papunta siya sa kagubatan. Ang pangalan niya ay si Arita. Si Arita ay araw-araw pumupunta doon upang pumitas ng malalaking dahon. Ayun, humahangin sa gubat. Pinitas niya ang mga dahon para ipagyabang doon sa bayan. Tingnan mo, ang dami-daming... Halaman dito, pero lahat sila kulay yellow na. Kasing yellow ng aking Patay na nanay. Naisip niya ang kanyang yumaong ina at siya'y lumuha at lumuha. Lumuha siya ng lumuha, Inay. Inay, bakit ka nagka-sepsis? Biglang narinig niya, sa dakong paroon, may boses. Tila sumasagot sa kanya, ang kanyang nanay. Anak! ang init dito sa impyerno. Bakit hindi mo ako pinagdasal for 40 days? Inay, kaya nga nagsisisi na ako at ang dami kong kinuhang dahon. Sana naman wag ka nang magreklamo. Kaya siya ay lumabas ng bahay upang tawagin ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga kapitbahay ay dumungaw sa kanilang mga bintana at sumigaw, Hoy! Bakit ka nandyan? Ano nangyari sa'yo? At tumakbo siya at lumabas lahat ng kanyang mga kalaro, lahat ng kanyang mga kapitbahay na doon na nagtetenis. Nagtetenis, nagpipickleball. At naglalaro ng iba pang laruan. Sabi nila, Arita, anong nangyayari sa'yo? Saan ka tutungo? Ang dami-daming... Magandang activities dito, pero bakit ayaw mong lumabas? Ikaw ba ay naiinitan? O talagang mas gusto mo lang na ikaw ay nalalamigan? Sabi ni Arita, ang masasabi ko sa'yo, ay maglaba ka. Maglaba ka upang ang tubig ay lamigin ang iyong mga kamay. Labhan mo ang iyong mga kumot, bedsheet, Panty. Labhan mo lahat, kagaya ng turo ng nanay nyo. At naalala na naman ang kanyang nanay na nandun sa impyerno. At sabi na, Nay, gagawin ko ang lahat para bumuti na ang weather dito. Ang init, ang lamig, ang hangin, at nang sa gayon, ang mga tao sa bayan ay hindi na maging mataray. Nandyan si Mang Rolly, si Ka Freddy, si Mang Nor.
na tinatawag rin minsang Kanor. Siya ay pumupunta lagi sa palengke upang bumili ng maraming tinda. At isang tindero ang naroon, si Ka Jun. Sabi niya, "Oh, Ka Jun, marami akong kailangan bilhin sa'yo." Mabuti na lang nag-match tayo sa Bumble. Sabi ni Mang Nor. Nagkatinginan ng napakainit si Kajun at si Mang Nor at na-witness ni Arita kung gaano kainit ang damdamin na namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya nung pumagitan si Arita sa kanila, sa gitna, biglang nagkaroon ng moisture. At naging humid. binuksan niya ang humidifier kahit nasa labas sila. At doon, biglang nanginig si Arita. Bigla siyang inantok at dali-dali siyang kumuha sa bahay niya ng isang malaking saksakan. Kinabit niya ito sa kanyang tagiliran at ito'y nagulat. Nagulat si Arita dahil naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang laman loob. Tila siya'y nagkaroon ng Freon. At doon, nanigas ang kanyang buong katawan, ng lamig, nanigas, at narinig na naman niya ang tinig ng kanyang nanay. Anak! Anak! Nararamdaman ko na ang lamig dito sa impyerno. Salamat, anak, sa sakripisyo mo. Ako ay punta na sa mas malalim na impyerno. Sabihin mo kay Kajun at Mang Nor na humimlay na sa unan nang sa gayon sila'y sumunod na sa akin dito sa impyerno. At dahil nanuot ang kuryente sa buong katawan ni Arita, siya ay nagkaroon ng hugis na kwaderno. At simula Noon, tinawag na si Aritang Aircon. alamat ng aircon. Palakpakan po natin si Bibay, Papu, Angelica, Thea, at Ding Dong. Salamat, Ding Dong. At featuring the words from our audience. Exactly. Biruin mo, yun pala ang alamat ng... Hindi pala siya na-invento ni Mr. Carrier. Hindi. Para pala sa impyerno yun. Spit, Manila.